Basahin ko na yung 29-22. Sa kanila po ay bomb explosion. Ang kanila pong text ay Proverbs 29-22. Basahin po natin. Sinasabi dito na ang taong magagalitin ay laging napapasok sa ulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. O ano yung cause dyan? Ano yung cause na nakita nyo? Yun daw magagalitin lagi. Okay. O bakit bomb explosion yan? Ano pinag-usapan ninyo? Kasi pag Silence po. magkagalitin ka, konting ano lang, nag-explode agad, nagsisimula ng gulo, nagsisimula Naranasan mo na yan, Brother Jason? sa beses, minsan. Minsan? Totoo naman dyan, totoo naman. Totoo naman sinasabi niya. Totoo naman yan. Minsan lang naman yan. So, bomb explosion yung angry. Di ba kasi pag galit ka, kung ano naman sabi mo, gawa mo, gagawin mo eh. Di ba ang bomba din naman nagbibilang? May timer na pag sumabog yan, wala kasagad. So, okay, ano pa na pag-usapan niyo? Yung mga dahilan din. Dahilan. Sabi na, ano namin, si Ate Sally, Susultan niyo. sa ano daw, dahilan daw yun sa kinakain, sa pagkain. Dahilan niya? Magagalitin sa pagkain. Kasi yung kinakain natin, hindi healthy. Nagiging ano tayo, high blood. Tapos, Yun nga lang po, una, napag-usapan namin sa pagkain. Kasi, pag halimbawa yung kinakain natin, kumari island tayo. Tapos yung kinakain natin, nakakapagpahain ka. So yung dugo natin, circulation, hindi makapag-function na maigi. Ang tendency, konting bagay lang nagagalit na tayo. Example, may sinabi lang sa atin yung ating kapatid na, yung para po sa commercial, may sinabi lang ng konti, sumigaw na, alam mo ba? Yung gano'n. So, bad hair day. Parang ganun po. While yung mga tao naman na maganda yung kinakain nila healthy. Pamamaraan na ba yan? Pinapagin niyo? Yung mga causes, mga dahilan, maaaring dahilan. Yun. So, unang pamamaraan, mamili ng kinakain. Pinakain nila. Yung pangalawa, ibilisan natin ha, pangalawa. Ano yung pangalawa? Healthy lifestyle, sa madaling salita. Isa lang yung sa pagkain. Sino po sultan niyo ulit? Unang pagkain tsaka exercise? Sabi sa akin pala kung sultan niya. Ha? Kasi ako eh. O sige, exercise. Bakit? Lahat na yun, basta healthy lifestyle. That includes the food, Dalawa lang. Para din sumobra. yung pangalawa, yung pagsisik natin ng knowledge sa scriptures. Ilan ba? Tatlo na yan eh. Dalawa lang dapat. Dalawa. Ano ba? Yun lang. So, food and exercise, tsaka... isa yun. Eh, ba sabi niya magbasa ng Biblia, di pangalawa. Ay, pangatlo na yun. Hindi, yung, Additional mo lang. kumbaga, inilaborate lang natin. Pero yung diet, yung way of living natin. Sige, kasi dapat tayo sumabasa ng 20 eh. Kaya binibilang ko mabuti. Okay, so thank you ha. Naintindihan niyo po? Bakit bomb explosion niya angry? Ha? So kapag di natin naitama yan mga kapatid, naging ganyan ang ating laging ugali, namatay tayo, eh di ko alam kung ano ating dadaaнаsin pagdating ng panahon. Sa iyong pagkagalit, di mo alam gagawin mo, nasa kasama, namatay ka, galit na galit ka, dahil nung namatay ka, di ba? Eh di ko alam kung ano maging hatol sa atin. Yun yung totoo ating pag-aaral na yun. Group 2, naman daw, chemicals, group 2. So ang top 11 daw po na sanhi ng sunog sa Pilipinas ay yung mga chemicals. Ito ano na, pintura, yung mga barnes. Kapag yan ay, kasi mga flammable yan. Ang pintura, flammable yan. So hindi na naman ang pintura eh. Maraming halo-halo chemical yan. Malaman natin bakit kaya ang chemicals ay natupoy lang sa 1 Peter 2:16. Basa. Ganito po ang sinasabi mga kapatid. Na gaya ng kayo'y mga laya at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit
Ulitin natin. Ulit tayo. Ulit. 260. Nagaya nang kayo'y mga laya at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na palaban ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Ano po yung nakita niyo dyan, Sandy? Sa binasa niyo? Ah, Equivalent ng chemicals. Ano yung nakita niyo dyan? Tulad ng paggamit natin ng mga ibang chemicals tulad ng alcohol. Hindi. Ano yung equivalent ng chemicals dyan sa First Peter? Yung isang word. Kalayaan. Freedom. Bakit freedom? Okay, Codigo, sige. We have two ways how to prevent using freedom to go to hell. First, use freedom to help people and others' friends. Tulad po ng pagtulong natin sa mga kaibigan natin at sa mga ibang tao na makilala ang Diyos na siyang magliligtas sa atin. Number two, use freedom to grow in our relationship to God. Kailangan natin ito upang pagtibay natin ang relasyon natin sa Panginoon. Okay na? Namin ko sige, thank you. Si J. Jackson Lisa. So, ba't we have freedom and chemicals? Explain ko lang. Di ba pag malaya ka lahat, pwede mong gawin? You have options, you have freedom to choose. Parang chemical, di ba? Chemical, sabi ko kanina, halo-halo yan. Hindi naman isang bagay lang yan. Kaya sinabi ng chemical, maraming composition yan. So, sa freedom, maraming din bagay na pwedeng gawin. So, kapag natin ginamit na maayos ang kalayaan, malay ko sa tayo pulutin. Kaya sa kanila, sabi po nila, use freedom to help people and other friends. Pangalawa, use freedom to grow in our relationship to God. So, doon tayo malaya. Gamitin natin na maayos sa matalino mga maraan yung ating kalayaan. Okay? Number 3, pyrotechnics. Sige, bigyan natin itong pyrotechnics na ito. Proverbs 88. Basa muna. Proverbs 18 verse 8. The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Ulit, nilinawin ko. Dahan-dahan. The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Yung tape bearer dyan, ano po, gossip yan, gossip. Ha? Okay, Miss. So, pyrotechnics. Ano yung nakita niyo dyan equivalent ng pyrotechnics? Ano yung equivalent ng pyrotechnics? Ano diniscuss niyo? Ano yung equivalent? Starstruck ka ba sa akin? Akala ko starstruck ka eh. Ano yung equivalent ng pyrotechnics? Tape bearer, or yung gossiper, or yung gossip. Oh. Bakit kaya? Bakit daw? Bakit pyrotechnics? Ano ba ang katangian ng pyrotechnics? Kasi yun, kapag nagaling tayo ng balita na hindi totoo, yun yung magiging dahilan para makasakit tayo ng ibang tao. Sige, pamamaraan. Dalawang pamamaraan yan. Yung unang pamamaraan, kailangan natin maging light and truth bearer is natin. Okay. Pangalawa? Mag-practice ng self-control. Kung hindi naman ikaw yung involved dun sa mga chismis, wag ka na lang makisanin sa Ba't parang chismoso ako? Ano pa sa kanila? Ulitin mo, number 1. Parang chismoso ako eh. Parang tayo. Maging truth and light bearer. Imbis na maging tale bearer. Yung tama lang, yung kabahagi mo. Huwag naman yung, di mo naman talaga alam, chinichismis mo pa, wala ka namang idea. Masama kasi yun sa Biblia. Pangalawa, Mag-practice ng self-control. self-control. Kung hindi naman involved dun sa mga balitang walang katatagan, wag na lang makisanin. Meron pa kasi sabihin? Sige. Sa Kawikaan 21 verse 23,
Sino mang nag-iingat ng kaniyang bibig at kaniyang dila, mag-iingat ng kaniyang kaluluwa mula sa mga kabagabaga. Salamat. Dagdagan ko lang. Dagdagan ko lang, bakit pyrotechnics? Di ba, habang tumatagal, gumaganda ang pyrotechnics. Nakita di ba? Ang chismis ganyan din. Habang gumaganda ang istorya, nagiging interesado ka. Yan ang chismis. Habang gumaganda ang istorya, salaga ka nagiging interesado at kasabing-sabing ka mga istorya, di ba? Una lang, nakita mo magkasama, di ba? Pag dumating yan sa kabila, mag-holding hands na yan. Magkasama lang yan, ha? Pero pagka na-insalin sa iba, at na-chismis, holding hands na yan, ha? Matuloy. Yan ang pyrotechnics. Yan ang gossip. Okay? Kung di mo natin tigilan yan, mga kapatid, ay di ko alam kung tayo pupulutin. At anong degree ng init ang ating nakabutin. Group 4, please. LPG explosion. Ano itong LPG na sana dyan? Ito yan po ay ang pang-siyam nakadahilanan sa ulog. LPG explosion. Proverbs 10:12. Proverbs 10:12. Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaanitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig at lahat ng pagsarap. Again. Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaanitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig at lahat ng pagsarap. Yung pagtatanim dyan, kasi baka sabihin niyo nagtatanim yun. Hatred yan ang hatred dito sa presensya sa amin. Pagkagalit, sama ng loob, galit, sige. Yun, yung sa LPG explosion, yung sa actual, di ba, pagka ang gagawin natin, i-check muna natin yung hose dun sa LPG. Tapos, next, after natin magluto, sasara natin yun. So, sa spiritual life naman, ino-connect. Yung una, huwag tayong tatanim ng sama ng loob. Natural lang na magalit tayo sa isang sitwasyon, pero huwag natin gagawin na papatagalin natin yun sa ating sarili. Tapos yung sa pangalawa naman, yung love. Kailangan sa lahat ng sitwasyon, piliin natin na manaig yung pagmamahalan sa bawat isa sa atin. Kasi yung galit, yung pagtatanim ng sama ng loob, habang tumatagal yan, habang iniipon mo yan, merong chance na sumabog yan pagdating ng panahon. Kaya yun yung... Ano ito na pamamaraan? Una, huwag kang magtatanim ng sama ng loob. At yung next, yung pangalawa, hayaan natin na yung love yung manaig sa lahat ng situation. sino magalit ko dito? Sige. Di ba kay LPG? Sige, thank you, Desi, Sarah. Pag naiwan mong bukas siya, sumisingaw yan, di ba? Pero hindi naman agad sasabog yan. Kapag dumami na ang gases sa bahay, at yan na amoy ng apoy, tsaka lang sasabog yan. So, kapag yan dumami, ganoon din ang pagkagalit, naiipon yan. Kapag yan hindi na-release, ano po? Kumbaga, pag yan ay naipon mo sa loob mo, nasabog din yan. Bubukas to, puputok. Nasabog na lang sa MRT yan, sa bus, sa jeep. Nakikita yung mga laman-laman mo. Ibig sabihin yan, huwag ka magkatanim sa sama ng loob. Yan po yung LPG explosion. At kinonvert natin yan sa hatred. Group 5. Lighten non-stick or lighten? James 3:5. Tama down. Nagiging si Boy, pinag-uusapan natin, nakukuha nyo? Ha? Yung 6 to 1, next Sabbath yan, yung top 6. Top 6. Okay, sige. James 3:5. James 3:5. Ganyan din ang tila ng tao, kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo na palagablab ng isang maliit na apoy, isang malawak na pagbabahan. Ano yung pala? Tila. Sige. Maliit lang siya na part ng katawan, pero vulkano. Ang dila ay ginagamit sa pag-praise ng Panginoon ng pagpupuri. Kaya lang minsan ang dila ginagamit din para makapagin natin sa isang kaibigan o kaya sa mga tao na paligid sa atin. Halimbawa na pagsasalita, ang dila pagka hindi natigilan, tuloy-tuloy yan. Halimbawa, magsalita, Sige, bibig. bibig.
tuloy-tuloy yan. Kaya minsan, kailangan namin lang ay kailangan natin pigilan. O paano? Anong dalawang pamamaraan? Una, prayer. Okay. Pagka, halimbawa, ako, pupunta kami ng Eve. Kaya sasabihin ako sa kanya na hindi ka nais nais. Imbis na yun ay tumbasan eh, mag-pray kami dalawa. Mapipigilan yun. Kasi ako tagahatid, pagka nakita ko sa kanya na sabihin niya sa akin, huwag na lang natin pag-anuhin yan, i-pray na lang natin. Napipigilan yun. Imbis na, prayer. Imbis na makalat yun, hindi na. Tapos, pagpipigil sa sarili. Self-control. Kailangan matuto tayo magpigil. Hindi natin kailangan natin pa yun o kahit ano pa man. Pigilan natin sarili. Kasi ba, kagaya ng pinasa ng kanina sa 1 Peter 5:8, kailangan meron pagpipigil. Kasi kung walang pagpipigil, ikaw na lang din yung sarili mo ang nagsalita sa sarili mo sarili. Okay, thank you. Sir James, Sister Conching. Light and matchstick, ikalitin niya, posporo lang yan eh. Tsaka lighter, di ba? Pero nagkaposporo pa lang ng sulog yan. Ganun din natin dila sabi dito sa 5. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. So, ang dila natin ay pwede sumulog daw ng buong iglesia. Kasi ito forest eh. O lighted matchstick. Ang ating dila maaaring sumulog ng buong iglesia kung natin gagamitin sa mga isamamahan. Kaya kung tayo ay masakit magsalita, masakit mamuna, walang sinasabing maganda sa kapwa natin, huwag na tayo magsalita. Baka wala niya sasabihin ng maganda. Kung sasakit lang niya, kung ikahihin na lang niya. So, lighted matchstick or lighter, James 3:5, yan ay kumakatawan sa dila. Sa dila naman. As group 6, spontaneous compassion, Hebrew 10:26 and 27. Hebreo 10 verse 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 27. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na nalalaman sa mga kaaway. So, yun po. Ano yung ibalit nung ano? Ibalik ng spontaneous combustion ay yung sinasadyang pagkakasala. So, yung unang paraan ko lang para maiwasan yun ay Kailangan siguro po sa atin, kung nalaman na po natin yung katotohanan, wag na po natin gagawin. O kaya, mayroon kasi bang parang case-to-case basis. Kasi sa iba, kunwari sa pagkain na lang, halimbawa po yung sa baboy, sabi nga po ni brother kanina, halimbawa kumain ka, hindi mo alam na yung pala ay baboy. Pero sa susunod, or next time nakakain ka, kung nalaman mo na na baboy pala yun, kailangan next time magtatanong ka na para hindi mo na po makain yung masama. Kaya wag po natin sasadyain yung kasalanan. Step 1 na ba yan? Step 2. yung pangalawa po, alamin po natin yung katotohanan o kaya yung kung ano yung tama. Kaya yun po yung pangalawa namin dahil kapag alam na po natin yung tama o yung kung ano yung totoo, may iwasan na po natin gumawa ng kasalanan tungkol dun sa bagay. Okay, thank you. Brother Angel and Sister Kevin and Ruby. So, spontaneous combustion. Dire-diretso ang pagsusunog, di ba? Ito sa Biblia, keep on sinning. Lagi nagkakasala. Ano po? Kaya yan ay naging equivalent to spontaneous combustion. Kapag tayo ay lagi mo nagkakasala, mga kapatid, if we deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of the truth, yan po ay hindi katagad-tagad sa Diyos. At yan po ay delikado po ang ating pananampalataya buhay dyan. Mga kapatid, kaya atin po itigil o maiwasan yung ganito po kamalian, mga kapatid. O recap tayo. We have 8 minutes. Ano yung bomb explosion? Ha? Lakas tayo. Ano yung bomb explosion? Hindi nyo nakakatandaan na. Kalibot na agad. Nakaalam na. Ano yung bomb explosion? Anger. Ano yung chemicals? Freedom. Ano yung pyrotechnics?
Gossip, mga kapatid. Ano yung LPG explosion? Hatred. Lighted matchstick or lighted? Down, yun na. Lastly, spontaneous combustion. Continuous heating. Lagi nagkakasala. Ano po? Lagi nagkakasala. So hopefully mga kapatid tayo pinakinabang, ano? Itong fire prevention month. Ito sa atin all year round yan. O makiisa, makialam. Sabi nga nila, makipagtulungan para sunog na maiwasan. So tayo po ay makiisa sa higay po ng ating iglesia. Makialam, ibig sabihin ay sa mga bagay na alam na po natin na hindi nakakabuti sa iglesia at makipagtulungan. Ano po, sa ating kain ng iglesia natin, maparatili ang kapayapaan, pag-ibig, at pagkakaisa sa loob ng iglesia para po sunog ay maiwasan. Para po tayo lahat ay makarating sa langit na bayan. Salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ngayon pagkakaluban ni Father Sam, special prayer para po sa mga kabataan. Na ating po ginagawa bago po matapos sa ating pagsama. Tayo po ay sama-sama lumuhod sa panalangin. Mapagpala at mahabagin namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil po binigyan niyo pa kami ng mga panahon ng pagpapatuloy sa aming paglilingkod sa inyo, ganoon din sa pakikibahagi sa buong maghapon ng aming pagsamba. Sa espesyal na mga maraming Panginoon, patuloy namin nilapit sa inyo ang mga kabataan sila po ay patuloy ng gamitin sa gawain, sila po ay patuloy na lumagot sa pananampalataya habang kanilang dadagdagan, yung hindi po nawakan nila pananampalataya ay nagiging mature at sila po ay inaasahan ng iglesia nito na magpapatuloy ng gawain sa lugar na ito. Amin pong nilalapit sa inyo ang mga magulang na patuloy na sila ay suportahan sa gawain na ikatataguyod sa paglilingkod sa inyo at sila rin po bilang isang buong pamilya ay magiging isang pamilya na handa na tumugon at maglingkod sa gawain. Nilalapit po namin ang mga kabataan na ito na sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay huwag po silang makakalimot na tumawag sa inyo, humingi sa inyo ng tulong at sa lahat ng pamamaraan Panginoon ay makilala nila kung gaano kayo ibig sa amin, kung gaano na lamang ang inyong pag-aaruga sa amin, pagbabantay at pagtingin sa amin upang ang mga kabataan na ito babaunin nila ang inyong pag-ibig sa kung saan man sila mapunta, lalo tingin sa paglilingkod sa lugar na ito sa iyo. Nilalapit po namin sila sa inyo, hindi lamang sa ganito pagkakataon, kundi sa mga panahon pa kanilang tatahakin, na sila po ay kung saan man mapadpad ay maging pagkapala sila maging kagalakan kung saan man sila naroon sapagkat sila ay isang Kristiyano, isang kabataan na matapat at naglilingkod na tuwiran sa inyo, Panginoon. Nilalapit mo namin ang kanilang mga gawain sa pang-araw-araw, ganoon din ang kasama ng kanilang mga pamilya, na sila po ay patuloy na hahanapin ang inyong kalooban at patuloy mo nilang sasaligsigin ang mga katotohanan sa Biblia at kung saan bang aspeto ng pananampalataya sila dalahin ay maging epektibo silang instrumento sa inyong gawain. Salamat Panginoon sa inyong